Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayan ng pagbasa para naman sa araw ng Lunes, June 10, 2024. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, mga talatang 1 hanggang 12. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatanguhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya. Alam naman natin na ang Panginoong Hesus kapag siya ay nagtuturo, iba ang kanyang pangangaral sa pangkaraniwang mga tao, pangkaraniwang mga pagtitipon. Ngunit kapag ang kanyang pagtuturo ay sa kanyang mga alagad, medyo malalim-lalim, kumbaga sa pagkain ay karne. Kung ang sanggol gatas pa lang, ang mga matured, kumakain na ng matitigas na pagkain. Ganon din sa kanyang mga alagad. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. At ito pong ating pong binasang ebanghelyo ay tungkol sa pagiging mapalad. Kapag sinabi pong mapalad, ang isa pang kahulugan ng pagiging mapalad ay maligaya. Ang isa pang kahulugan ng mapalad ay pinagpala. Hindi ginagamit sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano, ang salitang swerte, kundi ang tawag diyan ay pinagpala ka o mapalad ka. Ang isa pang kahulugan ng mapalad ay ang salitang kinaiinggitan. Yan. So anong ibig sabihin? Kapag ikaw ay itinuring na mapalad ng Diyos, maraming naiinggit sa iyo. Ang problema lang, baka naman tayo member ng mga naiinggit. Huwag naman. Dapat tayo kabilang sa mga mapalad, hindi sa sawing palad. Sa tradisyon ng mga Hudyo, pag-upo ang angkop na posisyon ng isang guro o rabay. Kaya sa pasimula pa lamang ng pangangaral, malinaw at kita na agad ang identidad ni Jesus. Ang paglapit ng kanyang mga alagad ay tanda na tanggap nila ang papel na ito ng Panginoon. Totoo yun eh. Kasi nga, noong mga panahon na yon, ang mga tao na itinuturing na estudyante siya o mag-aaral, siya ay may karapatang makapili ng kanyang magiging guro. Kaya ang mga tao, ang mga alagad ni Jesus ay nasa palibot ng ating Panginoon habang si Jesus ay nakaupo bilang pagkilala na si Jesus nga ay kanilang pinili. Pero ang sabi ng Biblia, si Jesus ang pumili sa kanila at hindi sila ang pumili sa ating Panginoong Jesus. Ang paglapit ng kanyang mga alagad ay tanda na tanggap nila ang papel na ito ng Panginoon. Kaya ang mga sumusunod na linya ay mahalaga, lalo na at pahayag ang mga ito ng kapalaran ng mga tao kung pasasailalim sila sa kaharian ng langit. Kaya hindi lamang kaalaman ang hatid ni Jesus bilang isang guro, kundi karunungang mapapalad nga silang nakikinig sa Kanya. Tayo din, kung tayo nakikinig ng mga aral at salita ng Panginoon, ituturing din tayong mapalad ng ating Panginoon. Nahayag ang magandang sitwasyong kinasasadlakan ng mga taong talunan, mahina at walang kwenta sa mata ng mundo. Ang pagpasok ng Diyos sa kasaysayan ng tao, ang siya mismong pagpapala para sa mga dukha, nagluluksa, nagugutom at nauuhaw. Samantala ang mga dimarahas, maawain, busilak ang puso,
nagpupunyagi para sa kapayapaan, at inuusig dahil sa katarungan ay pinagpapala rin dahil sa kanilang pagkilos na tulad ng pagkilos ng ating Diyos, katulad ng pagkilos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tayo ay mga mapapalad kung tayo tumutupad ng kanyang mga aral. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.